Si Yuji Itadori ang isa sa mga MC na may misteryosong origin story at madalas tayong nag-speculate noon kung sino nga ba talaga si Yuji at ang mga magulang nito. Kasi sa manga mga kaibigan ay nalaman natin na may 3 magulang lang naman si Yuji at may napakarami rin pala siyang mga kapatid. Kaya naman sa videong to ay papaliwanag natin at iisa-isahin kong ipapakilala sa inyo ang bloodline talaga ni Yuji mga kaibigan mula sa kanyang mga ancestor hanggang dito ngayon sa present. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Let's go! So para matrace natin ang bloodline ni Yuji ay ikukwento ko sa inyo ang mga nangyari 1,000 years ago. Nagsimula ang lahat dito sa dalawang mag-asawa way back sa Heian era. Sila ang mga magulang ni Sukuna. Ang ina ni Sukuna ay nagdalang tao ng kambal. Isa na dito ay si Sukuna. Subalit sometime later ay may nangyaring tagutom kaya kinain ni Sukuna ang kanyang kakambal habang nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina para mabuhay lamang siya. It could be na nagawa ito ni Sukuna bilang isang survival instinct. Kaya nung isinilang si Sukuna ay naging ganito na ang kanyang katawan. Ang ama at ang ina ni Sukuna mga kaibigan ay hindi na ipakilala sa manga. At kahit napatay ni Sukuna ang kanyang kakambal noon, ay ang soul naman nito ay nagawa palang maglakbay sa isang cycle at ma-reincarnate 1,000 years after nitong kapanahunang ito. Na pag-uusapan natin mamaya mga kaibigan ang tungkol sa kakambal ni Sukuna. Mabalik muna tayo dito kay Sukuna. So matapos nung nakilala na si Sukuna bilang ang King of Curses, ay sometime later ay nakilala naman ito si Kenjaku na kung saan ay nakabuo sila ng agreement na gagawin siyang curse object ni Kenjaku upang ma-reincarnate in the future. Kaya nung namatay si Sukuna ay ang di alam ni Sukuna mga kaibigan ay hinahanap din pala ni Kenjaku ang soul ng kakambal ni Sukuna sa kung saan ito na-reincarnate. Marahil ay marami talaga ang alam ni Kenjaku pagdating sa soul. Kaya sa paglipas ng daan-daang taon bago pa muna tuluyang nahanap ni Kenjaku ang na-reincarnate na kakambal ni Sukuna, si Kenjaku ay naging si Noritoshi Kamo muna. Na kung saan ay gamit ang vessel na ito ay bumuo siya ng isang kalahating tao at kalahating cursed spirit na nilalang. Ang ginawa niya dito ay ipinabuntis niya ang isang babae na kayang magdalang tao ng kalahating cursed spirit at kalahating tao dito sa isang unknown cursed spirit. Kasabay niyan ay inihalo naman ni Kenjaku ang kanyang sariling dugo o ang dugo rin ni Noritoshi Kamo dito sa mga fetus upang pag-eksperimentuhan lamang ito. Subalit ang eksperimento ay naging sablay dahil 9 na beses niyang nagawang maipalaglag ang mga sanggol na nakilala namang ang 9 curse womb death paintings. Matapos yan ay 100 years later ay dito na nagtagumpay si Kenjaku na mahanap ang kakambal ni Sukuna na na-reincarnate pala sa anak ng nagangalang Wasuke Itadori. At ang anak nito ay nakilala naman nating si Jin Itadori na may asawa naman na si Kaori Itadori. Si Kaori mga kaibigan ay marahil isang curse user o sorcerer sapagkat meron itong curse technique na tinatawag na anti-gravity system. So itong sina Jin at Kaori ay gusto pala sanang magkaanak subalit hindi sila nagtagumpay dito mga kaibigan and at some point ay biglang may nangyari kay Kaori na ikinamatay nito. Kaya dito na pumasok si Kenjaku sa eksena at pinasok ang katawan ni Kaori, bagay na hindi napansin ni Jin. Subalit malakas ang kutob ni Wasuke na may kakaibang nangyari kay Kaori kaya bigla itong nabuhay. So habang nasa katawan si Kenjaku ay dito na niya isinagawa ang kanyang pinakamatinding eksperimento. Nagawa niyang mabuntis ang katawan ni Kaori or technically nagpabuntis siya kay Jin. And then ang isa sa mga daliri ni Sukuna na naging curse object ay nilagay ni Kenjaku sa sinapupunan nito dahilan na nahalo ang daliri sa katawan ng sanggol. At ang sanggol na yan ay walang iba kundi si Yuji Itadori. Subalit mga ilang taon lang ang lumipas mga kaibigan ay hindi na ipaliwanag ang dahilan sa kung bakit nawala na ang mga magulang ni Yuji at si Yuji ay pinalaki na lamang ng mag-isa ng kanyang lolo na si Wasuke. At obviously malalaman na sana natin kung ano talaga ang nangyari sa mga magulang ni Yuji kung di lang pinigilan ni Yuji ang kanyang lolo noon sa pagbahagi nito sa kanya. At sa buong serye ay nalaman natin na si Yuji ay may hindi normal na physical na kakayahan. At dahil ito sa eksperimentong ginawa ni Kenjaku na ginawa si Yuji ang perpektong vessel ni Sukuna. At gaya sa plano ni Kenjaku ay nagtagumpay siyang mapa-incarnate si Sukuna sa katawan ni Yuji. Months later ang mga death paintings din na itinago sa ilalim ng Jujutsu Tech for over 150 years ay nagawa namang makuha ni Mahito, ngunit ang 3 lang ang nakuha nila at napa-incarnate sa isang katawan at ang 3 yan ay nakilala naman bilang sina Choso, Kechizu at Eso. And throughout the series ay eventually nalaman natin na magkapatid pala sina Yuji at ang mga death paintings. Paano ito nangyari? Well, dito na natin bubuuhin ang family tree ni Yuji. So first off ay ang dalawang mag-asawang to na ina at ama ni Sukuna. So sila ang masasabi nating lola at lolo ni Yuji na medyo distant na mga kaibigan. Habang si Sukuna naman ay uncle pala
ni Yuji, sapagkat si Sukuna ay kakambal ng ama ni Yuji. Now in the present day, ang direct na lolo ni Yuji ay si Wasuke Itadori talaga, na ang asawa nito ay unknown naman, which is ang lola ni Yuji. Now ang ama naman ni Yuji ay si Jin Itadori, ang reincarnation ng kakambal ni Sukuna, at ang ina naman ni Yuji ay si Kaori Itadori / Kenjaku. At dahil sa may nabuo noong curse womb si Kenjaku na nakilala mga death paintings, ay technically by blood of Kenjaku na parehong nananalaytay kay Yuji, at sa mga death paintings, ang mga death paintings na yan ay indeed kapatid ni Yuji o half sibling, isang sibling by blood. So may siyam pala na mga kapatid si Yuji mga kaibigan. So overall, kung i-analyze talaga natin ng husto, si Yuji ay may 4 na lolo at 4 na lola. First ay ang mga magulang ni Sukuna, pangalawa ay ang mga magulang ni Kenjaku, pangatlo ay ang mga magulang naman ni Jin, at pang-apat ay mga magulang naman ni Kaori. Habang si Sukuna ay tiyuhin naman ni Yuji at si Jin ay ama nito, at ang ina naman ni Yuji ay si Kaori at Kenjaku. That means na may 3 parents naman si Yuji at isang tiyuhin. At ang mga kapatid naman nito ay sina Choso, Kechizu, Eso, at ang 6 pa na nasa loob na ngayon ng kanyang katawan. So may 9 na kapatid si Yuji. But if you guys will consider Todo bilang kanyang kapatid din o brother, then may 10 kapatid pala si Yuji. Di joke lang. So yun mga kaibigan ang buong family tree at bloodline ni Yuji. Sana ay nalinawan kayo sa pinaka-complicated family tree ng serye mga kaibigan. So that's about it. At sa susunod naman ay papaliwanag ko naman kung gaano nga ba kalakas ang current Yuji. Isa na nga ba talaga siyang special grade? At ano nga ba talaga ang domain expansion ni Yuji o ano ang functions nito? Well, stay tuned mga kaibigan because we are going to explain all of Yuji's power-ups and abilities sa next video. Pero bago mo natin tatapusin ang video ngayon mga kaibigan, ay i-announce ko na ang future projects para sa channel natin. So good news, magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga JJK topics. Pag-uusapan ko sa susunod ang mga topics tulad na lang ng character backstory series, gaano kalakas series, explaining complicated curse techniques, top 10 or top 5 series, gaya ng mga top strongest characters o favorite characters, at marami pang iba mga kaibigan. Depende na lang din sa mga request nyo dyan sa comment section. And lastly, gagawa na rin ako ng panibagong manga chapter review. At base sa resulta ng poll na isinagawa natin ay obviously nangunguna talaga ang Hunter x Hunter. Pumapangalawa dyan ay ang Sakamoto Days, which is interesting na in-overtake niya ang Kaiju number 8 na nakapag-release na ng anime version. So ang desisyon ko mga kaibigan ay for Hunter x Hunter ay as of now ay hindi pa ako makaapag-promise talaga na magagawan ko kagad ito ng review due to personal reasons. Pero wag kayong mag-alala dahil ipapaalam ko naman kagad sa inyo once na ready na akong gumawa ng Hunter x Hunter contents o reviews. Now pagdating naman sa Sakamoto Days ay 100% ito talaga ang isusunod kong i-review mga kaibigan o gagawan ko ng chapter review since na believe me or not, ang fighting scenes sa manga dito sa Sakamoto Days ay mas maangas pa sa JJK. Kaya tsak na mag-enjoy din kayo nito as much as you did sa JJK reviews natin noon. Kasi pati nga si Gege Akutami mismo ay napamangha sa fight scenes na meron itong Sakamoto Days. So yan mga kaibigan, ang lahat ng contents na gagawin ko in the future. Also maraming salamat din sa mga matatamis niyong komento at private messages na na-appreciate ko lahat, at pasensya na po sa mga hindi na replyan dahil napaka-busy po natin mga kaibigan. At sana sa future if I'm able to ay hindi lang isa o dalawa o 3 anime lang ang mga cover natin. So yan mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Kaya naman kung nagustuhan niyo ang ating video at para hindi kayo mahuli sa mga future uploads natin, can I get a like, comment, follow, or subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.